Eto na mga kabasketball, marami na naman tayong maiinit na balita. Gilas Pilipinas, posible pa rin talunin ng Australian Boomers kahit wala si Kai Sotto. At Coach Tim Cone, sinabing mas mahalaga sa kanya yung pangmatagalang availability ni Kai Sotto kesa sa paglalaro nito ngayong second window. At pag-usapan na rin natin yung mga positibong bagay dito nga sa naging pagkatalo ng ating Gilas Pilipinas kontra sa New Zealand. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Sa kakatapos lang na laban ng ating Gilas Pilipinas kontra sa New Zealand All Blacks, ay natalo nga ang ating national team sa isang dikitan laban sa score na 69-66. Hindi na natin maibabalik mga kabasketball. At kahit sisihin pa natin yung sino man, ang mahalaga, meron tayong mga positibong bagay na nakita. Gaya na lang halimbawa netong si Juan GDL na nasubukan natin na mahusay talaga magtimon or mag point guard para sa ating national team. Nabibigyan niya ng ibang puwersa, especially yung kanyang kakayahan na makapag-penetrate sa loob at meron din siyang shooting. At ganun din etong si QMB mga kabasketball, na ipamalas niya yung kanyang lakas, yung kanyang sipag, especially dito nga sa malakas na kupunan ng New Zealand All Blacks. At hindi tayo natambakan, 3 lang yan mga kabasketball. Kahit anong sabihin natin, nandoon tayo sa level nila. Medyo may mga minalas, nakita natin, nadepensahan si Justin Brownlee, si Junmar Fajardo, hindi masyadong nakaporma, merong mga hindi nagamit, especially yung mga young guns natin, sila Carl, sila Kevin. Pero nandun na yun, hindi na natin maibabalik yun mga kabasketball. Doon tayo tumingin sa mga positibo. Maging si Coach Tim Cone mga kabasketball, dito nga sa report ng The Manila Times ay sinabi niya na mas mahalaga sa kanya yung pangmatagalang paglalaro o yung long-term availability netong ating pambatong si Kai Sotto sa Gilas Pilipinas kaysa palaruin siya ngayon dito nga sa second window, kung saan hindi pa siya pwedeng sumagad o pumwersa. Dahil siyempre kakagaling niya lang, Pero kung pagpapahingayin natin si Kai, na yun naman talaga yung ina-advise, kapag naging 100% na si Kai, napatunayan niya na yan Hindi yan humihindi sa ating Gilas Pilipinas. Matatandaan nyo, naglaro si Kai sa Orlando Magic. Summer League, naglaro siya sa World Cup noong 2023. Kahit masakit yung likod niya, injured siya nun Kahit 73 seconds lang yung ibinigay sa kanyang playing time ni Coach Chot Reyes nung first game, naglaro pa rin siya hanggang sa manalo tayo doon sa China. Naglaro si Kai sa Gilas kahit na nandoon siya, nakakontrata siya sa NBA G League Ignite. Umalis po siya doon kahit na wala na siyang nabalikan. Hindi na po siya nakapaglaro dahil sa pandemic. Sinugal niya yon. Nung nandoon siya sa NBL Australia, naglaro pa rin si Kai sa Gilas di ba? O bakit sasabihin ganito, ganun? Nako po. Bata pa si Kai, naglalaro na sa Gilas yan. Napakapangit kung tayo mag-iisip tayo ng ganoon, lalo na kay Kai, na kumbaga lahat naman para sa Pilipinas Yun lang po yung sa akin mga kabasketball Pero sa palagay ko, malaki yung tsansa natin na talunin sa March 1 etong ang Australian Boomers. Bakit mga kabasketball? Kasi nga yung level ng laro natin sa New Zealand, hindi nagkakalayo. 3 lang yung nilamang natin, nila sa atin. Ano pa? Mga kabasketball, dikit lang yung naging laban ng Australia at New Zealand. Halos talunin ng New Zealand yan. Ganun lang din po katulad sa atin. Actually, mas dikit pa po yung kanila. Meron lang 3 points. Lamang sila ng dalawa, yung New Zealand, naka 3 points lang. Buzzer beater yung Australia. So, ganoong kadikit yung kanilang laban at siyempre meron tayong home court advantage. At kapag gumana yung mga players natin, lalo na si Justin Brownlee, hindi gumana. Si Junmar Fajardo, hindi gumana, hindi nagamit. Paano pag gumana yung mga yan? Tapos yung mga young guns natin, nabigyan ng tiwala lahat, maganda yung naging rotation, pumabor sa atin lahat, may pag-asa po tayong manalo. Positibo lang mga kabasketball at iwasan natin na kumbaga manira ng ibang tao, especially hindi natin alam yung buong istorya. Kaya mga kabasketball, anong masasabi nyo? Hanggang dyan, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.